May mga nakakatawang iskina sa panggagamot ng mga albalaryo. Pero alam niyo ba, hindi nakakatawa ang epekto sa mga sumangkinig nito. Karamihan naniniwala na ito'y sa Diyos. Pero nagbabala ang mga eksperto. Office of Exorcism. Katabi niya meron kang anting-anting. Mangyayari dyan, madali kang maposes kung atakin ng demonyo because God is a jealous God. Dapat mamili ka. Kung ikaw yung Katoliko, then only use the means na pinagkaroon sa atin ng simbahan. Kasi pag gumamit ka ng mga anting-anting na galing sa mga pagan religions, then ibang Diyos-Diyosan na yan. Magkakaroon ng problema yan. There will be some form of reaction sa tao. No? Doon papasok yung mala sa buhay niya, etc. etc. Sa inyong occult practices and superstitious belief. Dahil naniniwala kayo, na Diyos ang may gawa nito, na sa totoong buhay, hindi Diyos ang may gawa, kundi ang mga fallen angels. Drogi ka ngayon, tanda! Hindi naman kasi lahat na nagpapagamot ay biktima. Minsan sila yun ang biktima. Yung pinaya nila, inaway nila yung nagpakulam. Kaya natitrigger yung tao na ipakulam yung tao dahil sa sama ng loob. Walang sakit yan. Pero pag inipitan namin yan, nadasalan, pag pumasok, aarayo sila. Sasakit. Sisigaw yan. So, ganun po yun. Pag may sakit na spiritual yung isang ginagamot. Gusto na po natin itong isa sa mga tradisyon ng Pilipino na tinatago. So, tama po sila na dying. Pero, meron pa rin mangilan-ngilan na naniniwala po sa ganito. So ako po, isa po ako dyan kasi alam niyo naman po, pamana po sa akin ito. Kaya lang iba, hindi natin mapilit dahil yung unang-una, nag-iba po sila ng relihiyon. Mohangyo ko ninyo nga i-renounce ninyo ang inyong pagkaabularyo. Bisan pagdaghan mong natabangan niya na, it is a curse to you and to your family circle until 4th generation. Albularyo ni doon lang ko, Father, nasuko. Ikaw pariya ka. Judgmental kay ka. Kibaw ba ka? Katikista ko, Father. Kada adlaw ko simba. Iya siya wala. Iya siya wala. Pag human akong toki kasabang ko, kita og maka-observe lang mo during exorcism na to. Grabe kay grol si Mama Mary. Unsay kadlukan sa demonyo? Ang Holy Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Next to God is Mama Mary. Kinsay kadlukas demonyo? Si Mama Mary, next to God. O ang mga anghel sa langit. Kinsa pa'y hadlukas demonyo? Ang mga santos. Kinsa pa'y hadlukas demonyo? Ang exorcist. Kinsa pa'y hadlukan sa demonyo? Kadlukas demonyo? Ang mga tao nga dunay knowledge. Munang niamid karon aron ipaampit ninyo ang knowledge sa simbahan. Kaya kung doon na natay knowledge ang yawa, hadlok na nato. Amen? Because knowledge is power. Yawa kay knowledge. Kili-kili power ring ni anato. Muna nga, naitabo makaigsunan, dahil niduol na ako atong miaging buwan. Naghilak siya. Naghangyo na kong taman sa kaamahan. Father, niduol na ko sa mga kauban ni mong exorcist. Wa pa mo layas ang yawa, sud sa lawas sa ko igsuon. Nagbalik-balik na mo sa imong kaubang exorcist, Father. Pero wa pa mo gawas ang yawa. Ako siyang giingnan, ayaw mong salig lang sa exorcist. Pasabot ni mo, Father. Kibaw ba mo, ang makapalayas sa yawa, dili man kaming mga exorcist lang. 90% ang makalayas sa yawa ang tibuok pamilya. Nga nagkahiusa sa pagsimba, nagkahiusa sa pagrosaryo. Increase your love to God. Increase your devotion to Mama Mary. Receive the Holy Eucharist. Dugangin ninyo ang pagdawat sa lawas ni Kristo. So initabo makiksunan, akong ipaadto sa office, ako sa ilang giingnan, twice a mantra mo mabalik na ako. Twice a mantra ko mag-exercise sa imong anak. Pero kada adlaw, tay, paminaw,
ikay mo deliverance sa imong anak. Karon kay di anhiman mo, ako exercise si imong anak. Ang nisud si Lucifer. Ito lang laktod. Mga high rank na demonyo ni sud sa iyong anak. O kada adlaw i-deliverance si mong bahay. Kada adlaw i-deliverance. Kasi mo deliverance, di si Father Darwin. Ang tatay, ang nanay. Kung ang nanay, ang iyang igsuon nga nag-practice og cares. Sa initabo mga igsuon. Kausara ko nag-exercise. Sila, as family, kada adlaw nag-deliverance. Di mo ka-exercise ang exercise na mga ka-exercise. Pwede mo maka-deliverance. Halipay ba mo karong gabi una? Pasensya na mo kay giubo ko. Isog ning ubuha. Musukol og pare. Muna nga, kaada-adlaw sila nag-deliver sa Padre Kukoy, ang tatay akong gi-empower. Naa kay authority, kay tatay ka. Nabunyagan ka, nakumpirmahan ka, nangumpisal ka, nikalawat ka sa lawas ni Kristo, nagpakasal mo sa pari, gamita inyong gahom. Ang ako kay empowerment naman, parang di mo salig na ko. E kung sige, focus, Father Darwin, musamutag di katubo. Tinoon dili. Nibalik sila 2 weeks after. Nibalik ang tibok pamilya. Nagpasalamat. Nga naman, na-liberate na ilang anak. Tungod sa kada adlaw nga deliverance sa iyang pamilya. Ngadto sa maong ulitaw. Atong pakpakan ng Ginoo. Mangutana mo na ko, Father, kapilaran nimo na exercise. Kausara. No? Ingon anak ka powerful mo. Uy, paminaw mo. Si San Juan mingon ni Kristo, Lord, ang gospel tumigang adlaw ba? Lord, naala ginigamit sa imungan, nag-ayog masakiton, gamit imungan. Naghingilig yawa, gamit ang imungan. Kaya di ra ba ito kauban na to, Lord? Gawas ra ba ito na to, Lord? Akong gipadlong, Lord. O sa may sulti ni Kristo, ayaw, padlonga, pasakti sila. Ready na mo? Unsay ako pamalandong anang ebanghelyo ha? Ready na mo? Kung ang atuas sa gawas, nakahingilig yawa, kung ang atuas sa gawas, nakaayog masakiton, samot na ta, nga naata sa sulod. Uy. Nganong ang gawas raman, mo'y known healer. Nganong gawas raman, ang known nga mo deliverance. Samot na kita, nga nakadawat sa kompleto na sakramento nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Amen! Nalipay ba mo karong gabi una? Atong pakpakan ang Ginoo. Kung ang mga pastor nakaayog masakiton nga wa gani ordinahi sa obispo, nakahingilig yawa nga wa gani ordinahi sa obispo, samot na si Father Kukoy nga giordinahan sa atong mahal nga obispo. Samot na ang tanang kaparian dinhi sa Archdiocese sa Cebu. Amen! Kinahanglan tanang mga pare, dili lang ang exorcist mo deliverance, aron daghantang matabangan. Amen? Nya kamo ha, mag-deliverance na mo. But, see to it, you practice cares. Ang maka-deliverance, those Catholic who are practicing. Amen? Nya, andam na mo i-renounce niyong to. Uy, lisod ra ba ni, kay gipasa ra ba ni Lula? Di ra ba mamatay si Lula kung di mapasa? Kinsa may nakadawat og pasalo diri. Ato nang i-renounce karon. Amen. Dunay usa ka lulo ni adto sa akua. Nagdapag picture. Father, niya akong apo, Father. Putlanan og tiil. Sunod adlaw, Father, ni anhi ko aron imong i-pray ang akong apo. So that picture sa pagtuon mo ko ako albularyo. Tatay paminaw dito. Sa mag-video call na mo, Father. Sa dili ko. Ikay pray sa imong apo. Damita ang prayer of deliverance sa simbahan. Ikaw kay imo ng apo.
tuaman di ay sa Saudi sa to, sa Arab country. Nasunod adlaw father kuan na siya kining operahan na siya. Ako sa ginan paminaw, ikay deliverance sa imong masakiton. Ibalik, hoy bisa niya to, ibalik siya pagkadumi, nagdahaga pog picture. Father, dili na putlan og tiil ang akong apo. Grabe no? Hoy, nalipay mo wa? Kung makaayo ganig masakiton ang orasyon sa albularyo, samot na ang orasyon nga aprobado sa simbahan mao nang prayer of deliverance. Unsay giingon sa Ginoo, ang imong itugot Pedro dinhi sa yuta, sa sumpay. Ang imong itugot dinhi sa yuta, ang imong idili dinhi sa yuta. So kanang inyong prayer of deliverance approved by God. Kung dili approved by God, gani nakaayog masakiton, samot na aprobado sa simbahan. Ang aprobado sa simbahan, aprobado sa Ginoo. Uy, nalipay mo Gamitan na ninyo. Kapatid, kindly follow the Facebook page and YouTube channel Mr. 721 Catholic po. Marami tayong matutunan na mga magandang bagay. God bless. Magandang araw mga kapatid. Ako po si Earl John Mula. Sakristan po ako ni Father Darwin. Ini-invite ko po kayo na mag-follow and subscribe sa YouTube channel ni Mr. 721 Catholic. God bless po.